Sa inyo lahat, ito na naman tayo sa Quadcom pero nagtataka kayo kung bakit dalawa lang kami? Well, actually, apat kami. Welcome, Quadcom, Richard, Mark, Jess. At ngayong araw na ito pag-uusapan natin, medyo intriguing kasi yung mga characters ay mga known DDS characters. Madami. Marami, pero may special mention tayo sa tatlo. Sina Bato, si Guanzon, at saka of course, si Sara Duterte, di ba? Natin kalimutan, may Vice President. Nasaan pala si Bato? Yun ang tanong ko ngayon, nasaan si Bato? May alam ka ba, Jess? Andyan lang. Hindi, kasi diba, dapat unang hanapin siya, kung hanapin siya, sa kanyang hometown. Correct. Barangay Bato. Yun! Alam mo ba yun? I had no idea there's a Barangay Bato I talaga. didn't know na ang nickname niya Bato is because pinanganak siya sa Barangay Bato, Municipality of Santa Cruz, I'm not sure Davao. Pero yung barangay sure ako, Barangay Bato. Wala akong sinasabi. Pala So, yun yung nickname niya. Akala ko dahil parang siya, matigas yung mga base. The Hulk. Hindi. Mini Hulk. Pero kung hanapin mo siya, pumunta ka doon. So kung ICC ako, pupunta ako sa Kung Bato. ICC ka. That's Kasi the first Barangay place you Bato. go to. Oo, kasi may nakita akong papel eh. Yung papel nakalagay doon yung Barangay Bato. Doon daw. May nakita ka. May nakita ako. Ikaw nakita mo si Bato? Hindi, wala akong idea nga eh. Pero sinabi nga ng DOJ, di ba, na si Bato, alam daw nila kung nasaan. They're monitoring him daw right His now. movements. Oh, his movements. Pero I don't know how real that is or psychological warfare to. Para takutin lang siya na, oh shoot, alam pala nila. Di ba? Kasi si Bato is so affected Baka by yung mga... nervous breakdown yung tao. Oh, to make you paranoid, to make life uncomfortable. And I think that is the goal. Kaya nga, binanggit nga ni Ombudsman Remulla na meron ng ICC warrant kahit wala pa. Para lang nga, to make him very uncomfortable with Pwede. life. Oo. Ikaw, anong theory mo, Mark? Ayun, nagtatagudan somewhere doon nga sa Mindanao, narinig ko din. At ayan, syempre, siguro binibait lang nila eh. Diba? Daan ka naman minsan, kahit isang beses lang sa Senado, para hindi ka matanggal. Bakit Wala may ka namang warrant Tinatroll eh. siya, tinatroll. Oo, eh. Bakit may nagsabi Pampanga? Mindanao Ay, ba? oo, yeah, Or may narinig ako palipat-lipat? Pampanga rin daw nga eh. Kala ko nga Palawan narinig ko, Pampanga pala. Ooh. Pero si Attorney Israelito Torion, ang pakiramdam ko lang sinabi niya sa isang interview, hindi daw niya tinatanong or hindi niya alam. Pero parang madami siyang nasagot on behalf of Senator Bato. So feeling ko in contact sila. Nagko-communicate sila. Okay. So, Lawyer. Kibuloy Network pa rin. Lawyer niya on record, Israelito Posible Torion. tumutulong sa kanya para magtago. I can't say. Baka. Pero wala siya sana, di ba? Sa BICAM ngayon, wala siya, di ba? Nasa BICAM siya Yung name. yung name niya. Pero hindi siya physically So ano present. siya, cardboard na rin siya? Parang Tatay Digong, yung may cardboard siya? Worse. Karton? Hindi, wala siyang cartoon dun eh. Wala. Ghost. Ghost talaga. Ghost. Senator. Ghost senator. In spirit siya nandun. In spirit Baka nga siya. naman biglang pagbotohan na, biglang sumulpot, di ba? Biglang mag-a-attend. Ayun. Pero sinesweldo siya. Multo na sinesweldo. 300,000. Oh my God. Oh. Pang vlogger palang kita niya. Grabe, no? No work. Big vlogger pala No siya. work, all pay. Oo nga, No sarap work, all buhay pay. Sarap wala na. Oo. Sarap buhay ah. Pero ano ka ba, masasarap ang buhay ni Pulong Duterte pag makuha yung vacation na hinihingi niya. Talo 2 si Bato. months, oo. Natalo niya si Bato. All expenses, salary paid and everything ata yan. No work with vacation with, pay. Oh. Siya. Grabe, kami talaga. Parang maling karir tayong lahat ah. Pwede ka naman mag-congressman. Kaso masipag ako eh. Parang lugi ako dun sa sweldo na yan. Pero then again, Parang ka nasa abroad eh. Baka ikaw ginagaya ni Foreign Putin, minister. sa'yo. Actually may nagsabi. Ito nga Natapatan ako ni Polong. Gano'ng katagal kang nasa UK? Ang tagal mong nawala ha. 2 buwan, 3 buwan? Para sa bayan. Isa akong pensionado, ilustrado. Pero 17 countries si Polong. Ikaw ilan? 15. Tinalo yun. This year lang. Hindi, yung iba pa ulit-ulit kasi Hague ako ng Hague eh. Actually, naka-standby lang ako for... Paulit-ulit din si Polong. Ay, Kasi oo nga pala. baka hindi nyo na-realize nung March 20 to May 10, nag-travel na din siya. Ang travel authority niya, 17 countries din, exactly the same. Yeah. Doon sa bago niyang So, binirequest. paulit-ulit din pala siya. Tulad mo. Pero alam mo, May tingin ko, recidivism. dalawa lang naman yan eh. Ang tingin ko nangyari dito, kaya ginawa 17 countries, in case lang kailangan niya puntahan, para hindi masabi na, ay, hindi ako nagpaalam pupunta ako dito. Alam mo yon. So, covering all his bases lang yan, number 1. Number 2, ito lang masabi ko, kung in-approve to ng Kongreso, oh my God,
patay sila sa mga tulad natin na babanat dyan. Kasi sa akin, babanatan talaga natin. hindi pwedeng payagan yan, especially now with the flood control issue, the 51 billion that is being investigated at saka may mga ghost projects na lumalabas ngayon sa Davao City. On top of the Davao Occidental, hindi naman sa kanya sabihin natin, pero Davao City with maraming mga contractors na kasabot niya dito. Kaya pag in-approve to, magugulat But talaga can I ako. be fair? I just want to congratulate Congressman Pulong. Hindi na zero po yung kanyang authored and co-authored bill. By some magic, since na call out, na zero, hindi na siya Tatlo na. zero bill. Tatlo na, exactly. Nakatatlo na siya Ano in po the ang last 2 bill yan? months. Pero propose lang yan propose bills. But at least hindi na zero yung website. But he has never attended a committee hearing yet. Ano The work in progress. Nakalimutan ko na siya kasi ako nakita ko 3. Wow, shocking, hindi ko na Zero kasi talaga siya hanggang nung zero talaga. Zero. As in zero talaga. So congratulations. Sabi nga ng mga Chinese, diba? A journey of 1,000 miles starts with 3 co-authored bills. 3 is more than 0. Malabas na mga teorya kung bakit mag-a-abroad ng ganung katagal si Congressman And bakit Pulong. 17? Ano yung mga theories? Yung isa, syempre of course yung pinaka-obvious, 'di ba sabay nang lumabas yung kala Yeah. Eric Yap and so may mga isyong ganun, yung Oh pinaka-obvious. my God. Pangalawa, merong mga usap-usapan, ito chismis lang naman. So baka naman hindi ito Di umano, di umano. di umano. Oo, di umano. May kakausap ng mga posibleng funders. Oh. Sa abroad na ganun. Pangatlo, ewan ko may nagsabi nito sa interview hindi ko sure na isang reason din para hindi siya matiktikan. Yes. Kasi pag nandito siya, feel niya, kahit sinong kausap niya, mas madali siyang ma-spyan. Yun yung isang... Sinabi yan ni Senator Trillanes Yun, dun ko yata napanood sa yan. isang interview na hindi naman lahat daw ng 17, to be fair, kay Kong Pulong pupuntahan niya. Ang pupuntahan lang niya, kung yung talagang kailangan niyang puntahan. Hindi na natin alam kung ano talaga yung pupuntahan niya Pagulo. doon. Oo. Yes, Kasi exactly. pag sinulat lang niya yung eksakto, alam mo na yung gagawin niya. Circuitous na nagagano. Oo, para at least... Losing his trace, para you lose his trace. Aba, Marami Lupin na. the Third pala si Kuya. Medyo Wais. Parang where in the world is Pulong? I mean, on that note, I'm just curious, itong bang mga potential funders, may Rolex and Gucci din. More. Baka more. What is with Rolex and Gucci? So padoy. Gucci is so padoy. Rolex is so DOM. I'm so sorry. Bakit ganun ang standard ni ate? Di Na kung ko wala kang Rolex, wala kang karapat. Di ba, hinamon mo nga yun, di ba? Ako, ang gusto ko lang swatch. Uy, tinira ka nga ni Guanzo. Kaya Ano nga na? eh. May paltik Bumanat daw. ka, bumanat ka. Parang I mean, I don't want to think of it as a threat. Pero kasi ang sinabi niya, falsis paltik. And a paltik is In Ilocano means barel. an informal gun or parang di ba? It's a handmade gun. Handmade gun. That was actually So- weird. Yeah, actually napaisip. parang- Ilocano yun eh, putok, paltik, ganun. paltik. And I'm not saying I'm going to file a disbarment case, but I'm just thinking, is it a threat or not? That's actually serious, ha? Ba't nadama yung mga ancestors nyo? Oo nga, because- na-civilize daw No, na. because I called her uncivilized She might not know, and dito ko lang i-reveal, she might not Yun know, my grandfather was a COMELEC commissioner. Yun. Yung pala. Casimiro Madarang. So, Yun. kung COMELEC commissioner siya, yung lolo ko, COMELEC commissioner, wala siya sa lolo ko! That's it! Mic drop! Matanong ko lang. Yung lolo mo ba may Rolex? Wala. Noon, meron. Ron, ito matanong ko lang. That's it, it's over. Yung lolo mo It's ba over. nag-approve ng party list, tapos yung party list na yun, kasama pala siya? Hindi. Yung lolo ko, never napagalitan ng Supreme Court. Okay. Ako napagalitan ako, I'll be honest. Pero siya, napagalitan din siya. And worse, mas worse daw yung ginawa niya. Kesa sa akin, kasi sabi ng Supreme Court noon, she abused her knowledge as a COMELEC commissioner to exploit loopholes in the substitution law. Ay, okay. Yes, kung ano yung inaccuse niya kay Cardema noon, Ginawa din niya. Ginawa din niya. And worse, because she was a COMELEC commissioner, Cardema was not. Diba? Okay. So Interesting, so maganda siguro pag kunwari hinamon natin si Roy Naguanzo ng debate, kayong dalawa mano-y-mano.
Pwede. Ayan. Pero ang conditions ko syempre because of safety reasons, Oh my God. kailangan pwede ako magdala ng bodyguard. Oo. One. Second, Ayan, si Mark. pwedeng Mark. sponsored by a media outlet. Like Okay. Bilyonaryo. Okay. O dapat may host, Okay. may moderator, Tama. may platform. Para patas. Oo, para Yung pa'y Panelo, yung show na Panelo na pinaya mo si Panelo. Pwede yun, 5 minutes. Yun na show na yan. 5 minutes ako magsasalita, Oo, 5 alam na. minutes siya. Oo, Pagkatapos, pwede kami magtanungan, Oh, gano'n. yun. Yan, si Karen ito ba Nimeno ano? na lang host nyo. Mapait Attorney Karen Nimeno, Mike Toledo, Magaling nga, kahit magaling nga. sino. Kahit sino. So para ito ba yung hamon mo kay Atty. Rowena? Yes, I challenge Commissioner Rowena Guanzon. Kung okay sa kanya, ako Hindi. naman, okay sa akin anytime. Pero bro, parang may kulang. Hindi mo, you didn't ask our official sponsors, Gucci and Rolex Philippines to Pwede bang sponsor. pwede bang Hermes? Hermes. Pwede bang Richard Mille? Ay, medyo ano. Because Senator Cheese only wears Richard Ayun. Mille. Charot! Pero ang Charot lang. kanyang net worth ay ang ano lang, 18 million. Wristband, yung wristband lang ng Richard Mille ang kanyang net worth. Na, di ba? Yung Yun lang ang ari-arian niya. 60M yung minimum na No, Richard Mille. wala sa salin ni Senator Cheese Grabe, ang Richard Mille. Wala. Oh. But he's seen wearing it. Pero may Rolex siyang dun sa picture sa Senate. Yes. Yung Daytona na mahal, meron siya. Openly nakaganyan siya. Yun ang problema Oo, talaga. Ako, kung wala ang baka maanoan ka, pulaan ka ni... Eto, 5,000 lang to, swatch. Ayun, Pero tanong ko lang yung regarding kay Guanzon, So, palagi niya sinasabi na kakamping siya. Yun ang press ko niya, labeling herself as a Di kaya nga kakamping. nagtaka ako what's going on with her kasi the whole world knows what's going on. Ako may gusto Denial pa rin siya. Meron akong may opinion ako dyan. Oh, yeah. Kasi Sige. kahit Theory nung nga ni Mark. panahon pa nung 2022 na elections kay Lenny, di ba? Kung saan doon naman nakilala si Guanzon because yung mga may boxing gloves pa siya na pink, ganun siya. Nung pa lang nakita ko na, napansin ko na peking kakamping si Rowena. Yun! Kasi Mic and drop. naging obvious yun. Oh my God, si Mark. Kumbaga ginamit niya yung kakampings, yung mga fans ni Lenny para manalo yung party list without telling people na real siya pala talk yung na planong umupo doon. Pinag-resign yung 5 nominee, siya yung uupo. Tapos wala pang isang linggo nung pagkapanalo nung party list Sila na Sandro noon. Martin May Romualdez. picture na sila ni Romualdez. Ganun sila. Di ba? Sila Sandro. Oo nga, Diba? tama. So, Di ba may technical term sa mga ganyan tao? I think there's a technical term. Ano yun? Ikaw magsabi. Hindi, parang alam ko, I forgot may jet lag ako. May technical term yung isang araw nandito ka, sa kabilang araw nandito Pero ka. kumpletuhin natin. So, kumpletuhin ko. Kasi susundutan ko yan. So, ang sinasabi ko lang din, ngayon, sinasabi ng mga tao, DDS ka, I disagree. Peking DDS din ito. Kakamping, May technical peking term DDS, talaga dyan. Nanggagamit lang siya. Whatever will boost yung kanyang, ako naniniwala naman ako mayaman si Guanzon. Hindi siya mamata pobreng ganyan kung wala siyang But pera. she wants power. She wants power. Yun yung kanyang I she think doesn't want pangarap. walang Rolex and Oo. Gucci. Kaya she will say whatever, she will do whatever para makakuha ng enough Grabe, Mark, votes. anong- Diba? And even nung last election din, sinasabi ko din to madalas. Sa sample ballot ng mga isang area sa kapatid nating mga INC. Ito, scoop to, scoop. Oo. Ito nakita ko talaga with my own eyes. May sample ballot sila, di ba? Yung Okay. senators nandun, yung 8. Tapos, sa party list, hinahati-hati kasi nung INC yung party list, iba-ibang area. Meron kay correct. Paulo Marcoleta. Doon sa sample ballot na nakuha ko, somewhere in Metro Manila, P3PWD yung party list. INC na sample ballot. Oo. So, ibig sabihin, tinulungan na sila ng INC, hindi pa siya nanalo. Oh my God! Ang sakit mo So, magsalita ngayon. Hindi, pero ang punto ko dito, kasi nga, peking kakamping, peking DDS, she is only in this for herself dahil sa ambisyon niya sa kanyang sarili. Pero Tapos, I take exception with that. I mean, Bama Aquino was endorsed by INC. yeah, walang masama ma-endorse ng INC. Ang point niya- point ko, in-endorse ka na nga, Talo ka pa rin. Talo pa. Oh, hindi bakit pa siya umano. natalo? Because people don't think she's real? Hindi ko alam. Tanong natin yung mga botante. No, ba't pero niya to be binoto? fair, Oh. I like her party list. It's really for people. I mean, my PWD. dad has disability. Actually, honestly, I wanted her to. I even offered to interview her nung time. Medyo nag-aaway kami. I offered to interview her kasi I think she was running for some. A part of me parang I think something sad is going on there. I think she's feeling the momentum is slipping through her hands. Kasi remember may moment siya noon nung dininay na yung candidacy ni BBM. I remember like yung mga friends ko na sobrang wow, like naging hero siya, di ba? Dissenting opinion. Yun, yeah, yung time sa na Comelec. she was a hero.
Dissenting opinion o Siya lang dissenting dissenting. opinion? Dissenting. Well, dissenter rin siya. And then I got to, doon ako nag-research ng background na, nag-star mayor pa siya back in the day, tapos Harvard Kennedy School, UP. Magaling talaga siya. So, I don't know, honestly, part of me is parang medyo tragic nangyari. Bakit siya naging ganyan? Alam mo, yan eh, when you start to I'm trying believe to your be own fair, hype. bro, ah. No, when you believe your own hype, pag yun ang problema, when somebody has been in power, in a position of power for a long time, ang tendency talaga is you start to believe your own hype, you start having illusions of grandeur, thinking you are more than what you really are. Kaya nga si Guanzon, pag umarte yan ngayon, feeling niya, feeling niya talagang parang, who Pero are ano ba you? nangyari talaga sa Baka Rockwell? talaga siya. Oh, hindi. At saka with age, lumalala talaga. Ugaling Aldrich yan, ugaling ano eh. Hindi no? Aldrich. Entitled. No, I disagree. Aldrich, hindi ganun ang ugali. Ang Aldrich, behave yan. Yeah, very behaved. At saka, hindi nga sila mag-aarbo at ma-flashy And eh. they don't want to attract Yes. attention. They don't like Rolex and Gucci. Yeah. Oo. Patek sila, patek. Yeah, pag makakilala ka ng Aldrich, hindi mo kilala ng Aldrich. Naka-t-shirt lang yan. Yeah, at saka may ilang, like, couple of my friends na yung mga billionaire types, yung isa sa kanila, kausap ko lang, sasabi ko sa kanya, yung isa kakilala ko lang, ay, so ano negosyo mo? Si Elon Musk, naka-t-shirt lang si Elon Musk. Yung mga happy na peanuts, gano'n. I'm like, wow, laki nun ah. Pero pag kumilos sila, kala mo, parang wala lang. Lalo yung mga Chinoy na billionaire. Yes, Very simple Guanzon, sila. may pera, rich, may level, there are Yeah, levels to may this game, entitlement. okay? Pero- she's not here. Hindi yan Ayala. Pero again, to be fair to her, what happened there? Kasi ang kwento ng isang friend ko na medyo DDS, sabi niya, bastos daw yung nagsabi sa kanya. Regardless, sa akin, regardless. Sa pattern eh. Yeah, chill Pattern ka ng lang. behavior eh. Ang daming mga videos na lumalabas na kung saan ginagawa din yun kahit sa Pilipino. Yes. Ang daming mga kwento na, di ba parang may na-post ka na kwento. Ugali talaga eh. Ako sinasabi ko din to, alam niyo yung mga DDS, kapag sa in-person, totoong buhay, marami dyan mababait naman. Yes. Actually, marami. Pag nasa TV na sila, pag nasa social media na sila, Showtime. they will do their may Acting. Oo, si Rowena tingin ko sa Performance. personal, pangit talaga. Consistent ugali. talaga, consistent. Oo, consistent talaga. Yun ang opinion ko lang ha. Pero kita naman eh. Kasi ako, ang tinitingnan ko ugali ng isang tao, how you treat, for example, mga waiter, mga security Ordinary guard, folks, yeah, you're right. mga tao That tao reveals sa you. airport. Tama. That's how you want to judge. Yun yung pagkatao mo eh. Pero balikan ko yung pagiging peking kakamping niya or peking DDS, no? Ako kasi, ang analysis ko dyan noon, totoo namang anti-Marcos talaga, si Commissioner Consistent Guanzon. siya, in fairness. Okay. That's one thing she's consistent. Consistent siya in doon. fairness. But, ang pinaka-curious nga is yung meron siyang picture na nagiging goods or okay siya. Kay Sandro. Kay Kong Martin Romualdez na who was rumored to be the speaker then, and then si Sandro Marcos. Baka what if she had no choice because you have to work with the leadership. No. Actually, ang inside story doon, both legal and political, is because her fate as a congresswoman depended on rested Martin. on the hands of Speaker Martin. Why? Kasi nga, yung Comelec case niya Contested yung niya, yeah. went to the Supreme Court. Cardema, number 1 kaaway niya. Kunisyon sa Comelec, kunisyon sa Supreme Court. Ang gusto niya, ma-accept na siya into the roles of congressmen right. ng House To create an incumbency effect, para parang ganun. incumbent na siya Oo. at ang kaso will have to be decided by the Different, HREC, exactly. which is Yeah. the House Tribunal, not by COMELEC. Bago mag-Supreme Court, dapat House muna, which Romualdez did not do. Oo, hindi niya inallow si Out Guanzon of respect for the Supreme Court, out of respect for the ruling. I think out of respect for the COMELEC case. Exactly. Kaya nga, in Yes. fairness, institutionalist naman si Martin Romualdez. May diba? But she took it personally, syempre. Yeah. Yun, she took it personally. Kaya ngayon, Bumabado. sobrang anti-Romualdez siya. And there's nothing wrong with being anti-Romualdez, but we have to clarify na it's a matter of politics. Kung nakalusot siya noon bilang congresswoman, will she still be the same? Di ba baka siyang number Baka- 1 baka fan? less bitter. Ang masakit pa Baka dyan, less bitter. ang nagpanalo sa kanya, boto ng kakampings. And it was a time na bagong talo lang si Lenny. Yes. Imagine yung feeling. Yeah, kasi fair ang, Diba? kasi Oo. maganda yung platform niya, in fairness. I vote for her too. Maganda yung platform niya eh. Binoto mo si... No, I didn't. Ano yun ah? Ano sana? I vote for her platform. I vote for Kasi her party list ang platform. binoboto mo, hindi naman tao What I can eh. agree with Richard is sayang. Sayang na nga, walang- exactly. Na walang PWD party Exactly. list I representative. agree with yung advocacy Okay niya. sana kung nanalo siya. Kaso yun nga, talagang may legal case talaga eh. She did something wrong there. And people can read that in the Supreme Court decision. Nasa ano yan, Lawfil online. yeah. They can just read what she did. And she really exploited the loopholes which she stopped
Cardema. The same loophole na galit siya kay Cardema kaya napatigil niya ang Duterte Youth kay Cardema noon is the same loophole she exploited. Quit sila. Pero just to disagree with you, how do you explain Lito Lapid? Ang tagal niya nasa puwersa, wala pa rin siyang ambisyon. Hindi pa siya nagbago. He's exactly the same guy. No, because Lito Lapid naman, yung By the way, he's a senator dun sa mga hindi yun. alam. May mga tao naman kasi that they're just content with having a salary. Sit at the table. Sitting on the table, para may ginagawa lang, Yun lang. but he doesn't want to work. Yeah. Lito Lapid, I mean, he does not want to Wala work. siya. Kaya napansinin mo, hindi nakakalimutan ko nga na senador yan ngayon Kasi eh. every mind, he is a senator, Have by the you way. even seen him on camera in any of the Senate sessions? I've never seen him. I haven't even heard him. Pero makikita mo in the background. Paminsin mo makikita mo, si Lito Lapid, may multo si Lito Lapid ba yun? May ganun, yun ang ano. Yun ang, Chris, nandun naman siya ng impeachment. pero Yung hindi impeachment, hindi nga just to vote. Yun, pero kahit yung boto niya, Nag-effort muted eh. naman. Hindi nga niya yung I vote with a declaration. Wala kanyang vote, put your hand up. Like Pati siya. Hansa, medyo ano rin. Alanganin siya eh. Tanong mo siya, bakit ka ba takbo ng takbo? Nananalo eh. Oo. At saka may sweldo. Malaki din ang sweldo for O Senator. kasi 300 artista, plus. hindi mo alam eh. Ups and downs ng Yes. artista. Let's be honest, practical tayo. Well, hindi, nasa Batang Quiapo pa naman siya, di ba? Power din and- Pero yun lang eh, sa akin yun lang naman kaya siya tumatakbo para lang relevant pa siya at may sweldo siya tapos may mga perks pa. Remember, as a senator, the majority of your expenses are paid in allowances. Office staff. Hindi, Oo. pero Malaking bagay yun. Pero ito tanong ko, hindi ba mas okay na nandiyan si Lito Lapid kaysa ang nakapasok ay Duterte? Oh, sure. Yung artista Sure. Duterte, di ba? Ben Tulfo, ang Si makakapasok Ben yung eh. 13. Pero Good morning, what if, good di ba, morning. kung wala talaga si ano, tapos ang nakapasok BBS instead of Lito Lapid. Hindi ba mas magandang nandyan na lang si Lito Lapid? Yeah. Pero di ba si Ben Tulfo meron siyang parang pinaringgan na kaya nga siya 13 kasi nilaglag siya para makapasok yung kapatid ng isang tao. You know that? Ngayon bumabalik yung issue Yeah, again. yeah. Kasi alam ko sa Ilocos talaga, supported si Amy ng, the system. Kasi ano siya eh, kita mo. And some would say that was the deciding vote. Kasi talo si Amy sa rest of the country. Sarah was not able to bring the Ang numbers. sabi for sa Amy. akin ni Tweety Bird, sabi daw, Yun yung contention. nung kapatid, tulungan pa din natin. Kaya Kapatid ko pa din naman. yan. Nakakaya pag matalo Pero siya. noon yun. Ngayon, Ayan, hindi na. after all that has happened, wala na. Pero ang dami na nangyari by that time already, di ba? Parang grabe yung pasensya din ng pamilya. Yeah. Pero ano na sabi ni Sandro? May sinabi siya, hindi ganyan ang kapatid. Hindi ganyan ang Tunay na asal ganyan. ng tunay Yun. na kapatid. Parang Pero dami- hindi daw dami siya mga- bababa sa level. Bababa, yun ang Bababa nasa, sa bakit ka level. bumababa sa ganyan level? Bababa? Hindi Bababa? ba ang hindi ganyan ang tunay na kapatid? Parang ano rin eh, medyo makulit din si Mapatama eh. Sandro ngayon eh. Parang nag-step up si Sandro, no? Yeah, actually In ako, fairness, in fairness kay Sandro, nung By the way, before, this is politically, we're not talking about like ethically, or like politically, Yeah. nag-step up yung bata. yes, Oo. and kasi mas may backbone siya. He's speaking out outside of his father's own positions. May sphere siya lang sa Yeah, yung tatay nga ayaw magsalita tungkol sa impeachment. Siya, una ako magpipirma. Ba't hindi ako pipirma? You said this about my family. Oh, these are good. lolo, These are very good political moves. And I've already said, wala akong believe kay Sandro. Dati I've ako rin, said, wala, para. pero nung magaling. Pati si Pulong, di ba? Pinatulan niya si Pulong. Oo, Pasok yun muna pa. siya. Sa bago siya- ICI. Exactly, di ba? Pasok muna siya. Oo, oo. so I like that na palaban to. That's important because yung dad niya, hindi. The dad is non-confrontational So eh. you're saying mana sa nanay niya. Yes, sure. Why Is not? that what you're implying? But ang ganyang klaseng pagpoposition sa sarili mo, the manner of speaking na ganyan is very politically savvy. It does attract votes. It does make people follow you and watch Him you. showing up sa ICA, how important is that? Because many people are conflicted on It's a that. clear contrast. Well, I mean, of course, he still has to explain Yeah, whatever allegations there are against him. Pero it's a clear contrast na yung isa, anak din ng Pangulo or dating Pangulo, Si hindi Pulong. pumunta. Oo, si Paulo Duterte. Siya, anak ng Pangulo, Na sitting. kahit nakaupo ngayon, Oo. pumunta. So, iba pa din yung contrast that creates na mas matapang itong isa kaysa sa dito na tapang-tapangan.
Yun Hindi, ang, may travel kasi, 17 travel. Si Sandro hindi nag-travel. No, pero doon sa mga statement ni Sandro, kayo sinasabi nyo, ang tapang niya. Ako kasi, ewan ko kung Hindi naman parang in fairness, step up, sabi ko, step up. Ewan ko kung na-follow nyo ako noon na meron akong mga pinagdadaanan noon, yung family ko. Kasi kami pag nagsistatement din kami noon, manghang, spicy, may tsaa, may Yes. punto, gano'n. So yung last line ni Sandro na, hindi ito yung asal ng isang tunay na kapatid. Those are some things that I could have written. No, I mean, it's the same na parang, wow, ganito pala siya kaanghang magsalita. Malikot din mag-isip. Yeah, in fairness. At saka binangkap niya, di ba? Before we say I totally like that statement eh. Kasi ang daming Wait, we forgot Sara Duterte. I mean, we almost forgot Sara Duterte. She's the vice president. How can you forget her? Kasi she doesn't do wala her siyang job. ginagawa, isa pa Palagi yun. nagbabakasyon eh. Yung tamo, Sara talaga yung Duterte, family Pulog ni Duterte, Duterte, mahilig no? magbakasyon. Cardboard Basta family. Duterte does not Bakit go ayaw to mo ba work. magbakasyon? Ay, actually, parang mas okay na nga. No? Di ba? Parang Actually, magbakasyon na lang siya. Oo, sige Siya na. bumalik. Oo, kasi kung nandito siya, mas malaking problema. Mas nakakasakit ng ulo eh. Exactly. Pero hindi, with regards to Sara Duterte, para sa akin, ang dami niyang hinaharap ngayong mga problema. Ang tanong ko lang, okay, number one, itong impeachment na sinasabi nilang gagawin nila sa February, hindi ba dapat kailangan muna na ma-desisyonan ng Supreme Court ang motion for reconsideration, right? Before mag-file ulit ng impeachment case. Tama, di ba? Unlikely na. academic. Baka kasi ang gawin ng Supreme Court, let's just let the time lapse. Oh, 1 So month, 2 pagdating ng months Feb 6, mutin academic na, sabihin nila, okay, dismiss na, mutin academic. Hindi, pero kasi ang problema ko dyan, kung di sagutin ng Supreme Court yung motion for reconsideration, parang lapses into law? Tapos ito na ngayong bagong New standard. Rules. Medyo strict na yung rules. Na, alam mo gano'ng ka-strict yun, ha? Sa Justice Committee. Imagine mo to, kung they Ang agree hirap to ng this. bagong rules, ang tight masyado. Kasi ibig sabihin nun, first, Ay, ingat pala ako. 300 plus members of Congress have to first certify that they understand, comprehend what is being charged. All of them. Kahit na no vote ka, if you just said, no, hindi ko naintindihan. No, hindi ko na kuha yan. Pwede nang masabotage ang isang impeachment by that alone. Number one. Number two, gusto mo isabotage, I file one, you file another one the next day. Tapos, based on the new rule, wala nang impeachment again. It's too tight. So that's why ang tanga talaga, ang tanga talaga nung ginawa ng Supreme Court in this case. Let it be clear that it was Chris Tan's opinion, not Richard Does A. not Darian. end. And not me, Attorney Jesus, not me. Pero sa akin, I have the right as a citizen to say that. Of course. That is my opinion. I really feel like it was really they really stepped over the line by doing this. At ang malala dito, lately, ang daming mga ganitong klaseng mga desisyon ang ating mga iba't ibang departamento na That doesn't make sense. Yeah, COMELEC recently. The COMELEC one was a real Pero issue. bago natin puntahan yung sa COMELEC, ako ganito, bigyan kita ng optimistic side, no? Ako rin may optimistic They side. will let, Okay, sige. They will let it lapse because ang gusto lang naman nila is by February 6, since mukhang may bagong impeachment na dadating, it will be useless, quote-unquote, na mag-decide na sa luma. Gusto talaga nila mag-apply yung new procedure. So yung sa procedure naman, ganito yan, it can actually be beneficial to the anti-Duterte side and more harmful to Sara. Una yung sinasabi mo na pwedeng isabotahe. Hindi naman ganun kadaling isabotahe. So, you have the Kiko Barzaga 5 or yung mga di ba, DDS na congressmen. Basta mabigyan lang sila ng time na nabigay, may proof na binigay na yung copy, may proof na binigay lahat ng evidence. Tick the box. Yeah, tapos after 1 day or 2 days, kung mag-no sila or what, they cannot say hindi sila informed. They cannot say that. So, that's one. Second, yung hinahanap nating trial sa Senate, with the new Supreme Court Pwede rules, na mangyari sa Congress will ngayon. now happen in the House. Sa plenary na. And the House is not friendly to Sara Duterte. Exactly. Pwede pa rin siyang kakatay doon. So you're right in a sense, he's right in a sense that legally speaking, the impeachment process will be tighter. Harder. But politically, she'll be more exposed. But, Do you get what I'm saying? Yes, but It's a mixed bag. the problem is she won't be convicted. I agree with you that it will be much more difficult. The threshold will be more difficult.
But ano bang goal ngayon by this time? Medyo patapos ng admin. I think it's really a scrutiny issue na eh. Okay. And then yung public I'm just being realistic. I think no one believes kaya ng impeachment. pagkakyat sa Senate, ang hopes is mas marami ng against kay Sara sa public dahil doon sa lalabas sa Congress. Pag nagisa Yun sa ang outside Congress possibility, I would say. na 2 to There is 3 that months, possibility. 2 to 3 months, parang nagka-de facto trial na sa House. Quadcom ulit. Pagtaas sa Senate, the public pressure will be there kasi kung na-establish na ng maayos sa House, parang magiging tali yung kamay ng Senate. Plus, you forget, madaming mga senador mawawala. Oh, kaya Supreme Court, okay yan, Supreme Court. You're assuming andyan pa si Bato next year. You're assuming baka si Si Bongo. Bongo. Oo, walang Or warrant. yung... Joel Villanueva. Okay, sige. Yung mga hindi safe, Okay, so ito. So, Pati si Kilay, baka wala na si Kilay. tama kayo dun, ano, na pwede mangyari yun. So you raise correct point, but there's more to the story. That's what we're saying. Right. Silver lining. Yes, okay. But for me, ito yan, tama yung sinabi ni Mark that right now kasi the more important trial is the trial by publicity. Court of public opinion. Yes, because Scrutiny. nakikita mo nga ngayon na kahit na nga anong ginagawa nila behind the scenes, kailangan press con. Maraming press con, mga vlogs, mga media relations, mga interview, ang dami ngayon Just to be clear, hindi ito trial by publicity na Tulfo style. Sorry, excuse me. Evidence-based Right. scrutiny, public scrutiny. Yes, Public scrutiny, not trial. Accountability. Yes, Oh, okay. Just to be clear, yeah. Okay, so- natin ng trial by publicity. Right, okay, sige. So next naman, ito naman yung Sorry, susunod. I had to clarify. With regards to, okay, the impeachment, and then nag-file nga, grupo ni na Shelo Magno. And by the way, shout out to Shelo Magno. Thank you for doing this, Yung pag-file ng malversation, blunder, with the ombudsman, di ba? Graft. Okay, graft. Okay, ang tanong ko lang, will that do anything? Di ba she's immune from, is it suit or from jail time? I'm confused with this. Would you guys know? Meron, di ba? Hindi, Vice President. So, May debate dyan, di ba? May two schools of thought, there's a legal debate. It's a school debate. of thought. One is that the vice president has immunity from suit, and one school of thought that she has She's not no commander-in-chief, immunity from yeah. suit. Remember, Leni Robredo was filed and sued for And sedition. threatened by the and Solicitor General na 2019, yun ang position ng DDS! The position of the DDS DDS, was walang hindi immune immune, from suit exactly. ang VP. And now you know they're why? going to So, yeah, use exactly. this. Yes. No, pero ito, bakit walang immunity from suit ang VP? Let's say. Kasi yun ang ginawa nila kay Leni, kinasuhan siya ng sedition. And she had to answer that. Because if she had immunity from suit, she can just say to the DOJ, dismiss immunity from suit. Right. But she still answered that. Nag-file pa rin siya ng counter affidavit. So what's the point? Kasi kung ang VP ay spare tire, yung premise ng immunity from suit ng presidente is to prevent him from being harassed and distracted from all of his- the Right. fulfilling his job duty, na yeah. 24/7. 24/7 ang pagiging presidente. Eh ang VP, wala ka naman technically trabaho except mag-succeed. So, walang immunity from suit kasi there's nothing to distract Spare you. tire ka lang. Oh, wala ka namang trabaho technically. By the way, the spare tire also comes from DDS. Kaya lahat ng sinasabi nila noon kay Lenny, applicable ngayon Kay kay Sara. Sara. Alam mo, sorry naawa tuloy ako sa mga DDS kasi lahat ng mga gusto nilang gawin sa mga kalaban nila, ngayon boomerangs, ngayon I pumunta think may term din dyan. May Karma. So, okay, well, good luck with that. And I really hope mag-prosper to with the new ombudsman. Is it with the ombudsman or Yeah, the DOJ? that's the clincher, no? The ombudsman now is not a figurine. Ombudsman Yeah. is a It's not battering the big ram, battering ram. Pero ito pa, bibigyan pa kita ng isang ng very something to hope for. Okay. So Yun, yung plunder case na yan, Christmas tsaka na talaga. malversation, let's just say may immunity from suit si Sara and you have to impeach her first Okay. bago mo siya makasuhan ng criminal Correct. case. Nothing is stopping the ombudsman, even if may immunity from suit, from investigating and doing case build-up if yung investigation niya to an impeachable officer is for the purposes of filing an impeachment case. So it could be an ombudsman initiated impeachment. Yes, nasa ombudsman law yan. Ngayon, what's the point? Ano yung talagang sobrang nakakakilig doon sa blunder case na yan? Because pag nag-investigate si ombudsman for the purposes of filing an Parang impeachment hindi case, natutuwa si Tirek. Just kidding. I'm kidding. yung case build-up ni ombudsman, he can require all government agencies except legislative and except the Supreme Court to cooperate. And sinong pinakamagandang mag-cooperate? AMLC. Pwede sabihin ng money ombudsman, trail. oh, there is an accusation of plunder, of pocketing money. Pwede bang makita ko yung bank record nito? Yes. Hindi pwede magsabi ng no si AMLC because the ombudsman is empowered to do that. Right. He can require agencies to cooperate.
So makukuha niya yan. Of course, he doesn't have to show it to us. He should not. 100%. Yeah. He should not reveal. But he can. He can get it. Which is what we've been Wow. asking forever except figurine yung dating ombudsman. Yes. To put it nicely. Baka pagdating ng February 6, ang mag-file ng impeachment case si Ombudsman, tapos may naka-attach na bank record. Yun, buya ka siya, bro. Ayun. Yun ang interesting. So I think we can end on that note, no? Kasi Yep. next episode, pag-usapan natin more a little bit yung anti-dynasty bill endorsed by Ferdinand Marcos. And also pushed forward by another Marcos. Isandro is the fourth, di ba? And one of the fattest Ferdinand dynasties. Alessandro. Third The third. Alessandro Marcos. Okay, so I mean, interesting. Speaker, guys. si Speaker Boji D din. Exactly. Isa pang very... Fattest dynasty. Alright. No, but they're good. I mean, it's good na nag-file ng bill. Exactly. sige. Pag-usapan natin yan in the next episode. Pero mukhang mamaya sa third episode natin, doon na tayo prediction na mag-red wedding na ba? Kasi sino mauna ma-red wedding? Kasi use it or lose it na eh. Yeah. Papunta na tayo sa exciting Game part. of Thrones. Game of Thrones. On that note, thank you very much again everyone for joining us dito sa first baby episode pa lang, di ba? Thank you also to Rolex and Gucci for your sponsorship of our future debate between... On that note, salamat. Catch us on our next episode. Pag-usapan natin anti-dynasty bill. Totoo ba?